Ang sabi nga nila sa 10 tama at isang pagkakamaling nagawa mo, maaalala ng lahat ang isang pagkakamali na yon. Hindi kailanman nakakalimot ang tao sa nagawa mong mali at may mga taong ipapaalala ito sa iyo ng paulit-ulit. Ikaw kapuso, naranasan mo na bang ipaalala sa iyo ang nagawa mong pagkakamali? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Liz, 31 years old at nais ko lang sanang ibahagi ang nangyari sa buhay ko 1 taon na ang nakalipas. Isa ako sa mga tinatawag na black sheep sa pamilya. Walang ibang nakita ang pamilya ko sa akin kundi ang mga pagkakamali ko. Mula pagkabata ay napansin na nila ang pagiging pilya at palaaway ko. Hindi ako kinukonsinte ng mga magulang ko, kaya lang sa pagdidisiplina nila noon sa akin ay mas lalo akong nagpumiglas. Nagrebelde ako lalo na nang umabot ako sa high school. Lagi akong napapag-guidance noon dahil sa hindi ko pagpasok sa klase at mga bagsak kong grado. Nanawa na noon ang magulang ko na magpabalik-balik sa school para lamang makarinig ng mali tungkol sa akin. Pinakiusapan na lamang nila ang kapitbahay namin na kung pwedeng siya na lamang ang umasikaso sa mga mali ko. Hindi ko noon alam, Papa Dudut, pero siguro ay baka paraan ko yon para ipakitang pagod na ako sa pangmamaliit sa akin ng mga magulang ko at ibang tao sa paligid ko. Hindi nga rin nakatulong na meron akong 2 nakababatang kapatid na matatalino at halos perfect sa paningin ng mga magulang namin. Sa kanila ibinuhos ng mga magulang ko ang atensyon at pagmamahal na kailangan ko. Ni minsan ay hindi nila nakitaan ng mali ang mga kapatid ko na kinakasama ng loob ko. Lumaki akong malaki ang naging inggit sa mga kapatid ko dahil hindi ko naramdaman ang pagmamahal at respeto ng mga magulang ko sa akin. Alam ko noon na may mga pagkakamali ako. Pero hindi nakatulong ang lagi nilang pagbabalik sa mga kasalanan ko. Ultimo yung mga nagawa ko noong paslit pa lamang ako. Walang araw na hindi nila pinaparamdam sa akin na walang kwentang tao at anak ako. Hindi ko naman sila masisisi dahil mas pinili ko na lang na sundin ang tingin nila sa akin noon. Aba, senyorita, mabuti naman at nagising ka na. Pasensya na po, Nay, kung tinanghali ako ng gising. Napuyat lang kagabi. May bago pa ba? Wala namang gabing hindi ka nagpuyat. May ginawa lang po kagabi. Pati kami naiistorbo mo sa gabi. Panay ang pa-music mo na akala mo, hindi ka nakakabulahaw ng mga kasama mo sa bahay. Mahina lang naman po yun. May kailangan lang akong aralin na kanta na… Di aralin mo sa umaga, wag sa gabi. Sa gabi lang po kasi ako nakakapag-isip ng maayos eh. Nakakapag-isip ka pa ba ng maayos? Parang hindi naman. Babalik na lang po ako sa kwarto. Diyan ka talaga magaling. Tuwing pinagsasabihan kita, lagi ka nag-walk out. Kagigising ko lang po kasi tapos… Wala akong pakialam kung kagigising mo lang. Kailangan maintindihan mo ang pagkakamali mo. Alam ko naman po lahat ng mali ko. Di ba nga lagi niyong pinapaalala sa akin na bawat ginagawa ko, bawat galaw… Mana po ako sa inyo pagdating sa talas ng memorya. Di ako nakakalimot. Hoy, may pinaparating ka bang hindi maganda? Wala po. Mabuti naman, kasi wala kang karapatan. Ikaw na nga lang itong nakikitira dito sa bahay, ganyan ka pa kung umasta.
Hayaan nyo kapag nagkaroon ako ng trabaho, aalis na ako sa bahay nyo. Aba! Ay dali-dalian mo! Kasi napapagod na ako manermon sa'yo! Pagod na akong laging pinapaalala sa'yo mga mali mo! Eh di wag nyo ipaalala sa akin ang mga mali ko. Di naman na kailangan kasi nakatatak na yan sa utak ko. Ayusin mo yung pananalita mo sa akin, ha? Nanay mo pa rin ako! Nakatira ka pa rin sa pamamahay ko! Ayoko naman sanang sumagot ng ganito eh. Kung di nyo lang ako binubungangaan ng binubungangaan. Kailangan kitang bungangaan dahil kung hindi, baka maging palamunin ka na namin ng tatay mo habang buhay! Hindi yan mangyayari, huwag kayong mag-alala. Hindi mangyayari? Eh yun na nga ang nangyayari ngayon na! Ilang taon na! Makakabawi rin ako, Nay. Pahingi na lang sana ng pasensya. Ubus na ang pasensya ko sa'yo! Gumawa ka ng paraan para naman may mayambag ka sa bahay na to! O mas mabuti pang lumayas ka na lang para mabawasan ang pinalalamon dito! Ay, may iba pa ba kayong sasabihin kasi gusto ko nang bumalik ulit sa kwarto ko? O di bumalik ka na lang sa kwarto mo! Tama yan! Huwag ka magpakita sa akin kasi naaalibadbaran ako sa'yo! Ang pangit ng aura mo! Nasisira ang araw ko! Salamat po sa paalala, Nay. Walang anuman! Huwag ka ring mag-alala! Marami pa akong paalala sa'yo sa susunod! Umalis ako noon sa trabaho ko dahil hindi na ako masaya, Papa Dudut. Hindi naman ako nagtatagal talaga sa mga trabaho ko dahil hindi ko makita ang sarili ko noon na masaya sa ginagawa ko. Ito ang nakadagdag na dahilan kung bakit laging mainit ang ulo ng mga magulang ko sa akin, lalo na si nanay. Ang pinakamatagal ko na sigurong naging trabaho ay ang pagiging kahera sa isang 24 hours na convenience store. Nagtagal ako ng 1 taon doon bago ako nagpasyang umalis. May nakarelasyon kasi ako roon at noong hindi nag-work ang relasyon namin ay umalis na ako sa trabaho. Alam ko naman ang naging issue ko na yon, pero malalim kasi ang dahilan ko kung bakit hindi ako nagtatagal sa mga trabaho ko. Papa Dudut, hindi nga pala ako nakapagtapos ng pag-aaral. 1 SEM lang ang napasukan ko sa college bago ako kinausap ng mga magulang ko para huminto. Walang kagatul-gatul na sinabi sa akin ng mga magulang ko na huminto na ako sa pag-aaral dahil nga kinakapos sila ng budget. Gusto kasi nila na ang 2 kapatid ko ang mapag-aral nila dahil mas nakikitaan nila ng potensyal na makapagtapos ang mga kapatid ko kesa sa akin. Nasaktan ako dahil gusto ko rin namang ipakita sa kanila na tulad ng mga kapatid ko ay kaya ko rin ang mga ginagawa nila. Pero hindi nila ako pinayagang mapatunayan yon. Naisip ko kasi noon na chance ko nang magbagong buhay sa kolehiyo. Gusto ko nang ayusin ang buhay ko pagtungtong ko ng college, pero hinarang pa yon ng mga magulang ko. Tuluyan na talaga silang nawala ng tiwala sa akin na magiging tuwid pa ang buhay ko. Kaya naman sumunod na lamang ulit ako sa mga naisip nila tungkol sa akin. Mas lalo kong pinabayaan ang buhay ko. Pero mas lalo rin silang nagalit sa akin, Papa Dudut. Liz! Tay, ano po yun? Maupo ka nga. May sasabihin po ba kayo? Ano na naman tong sinumbong ng nanay mo na natanggal ka na naman daw sa trabaho? Si nanay naman kung makapagsumbong, mali pa. Mali! Ibig sabihin may trabaho ka pa rin. Wala na po ako sa trabaho, last week pa. Pero hindi naman po ako natanggal. Ako yung umalis dahil di maganda ang trato sa amin ng boss namin. Eh di tama nga nanay mo. Wala ka na namang trabaho. Maghahanap na lang po ako sa susunod na buwan. Sa susunod na buwan? Bakit di pa ngayon? Bakit kailangan pang paabuti ng 1 buwan? Hindi ko po kasi maharap ngayon, medyo busy po ako. Busy naman saan? Nakakahiya naman sa'yo eh. Madalas ka lang namang tulog at gumagala. Hindi ko pa kasi feel maghanap ng trabaho ngayon eh. Nadismaya kasi ako dun sa huling trabaho ko. Gusto ko lang muna sana magpahinga, tay. Ipapaalala ko lang sa'yo. Di nagpapahinga ang mga bayarin dito sa bahay.
Babawi na lang po ako sa susunod. Kung bakit kasi di ka marunong magtiis. Alam mo ang hirap ng buhay dito sa Pilipinas eh. Hindi ko naman po kasalanan kung mahirap mamuhay dito sa Pinas eh. Hindi ko naman sinasabing kasalanan mo kung bakit mahirap dito sa Pinas. Pero matuto ka naman sanang mag-adjust. Hindi mag-a-adjust sa'yo ang bansa natin. Kailangan mong sumabay. Sasabay na lang po ako next month. Huwag muna sana ngayon. Naisip mo bang kailangan din nating magbayad ng bahay, kuryente at tubig? Alam ko naman po. Next month na nga lang. At ano? Iaasa mo ulit sa amin ng nanay mo ang mga bayarin dito sa bahay. Ikaw pa naman ang panganay. Dapat tumulad ka sa ibang mga panganay na may pakinabang. Sa wala nga po akong magawa eh. May magagawa ka. Tamad ka lang. May naitabi akong konti. Ambag ko na lang yun sa tubig. Sa kuryente ka magambag. Wala pang 200 yung babayaran sa tubig eh. Mahiya ka naman. Wala pong matitira sa akin kung ako magbabayad ng kuryente ngayon. At kami, di mo ba naisip kung may matitira pa sa amin? Paano ang pagkain natin sa susunod? Paano ang baon ng mga kapatid mo? Di maghanap na rin sila ng trabaho. Nasa tamang edad naman na sila para magtrabaho eh. Marami namang job offers dyan na tatanggap sa kanila dahil sabi nyo nga, matalino sila, di ba? Gusto namin ng nanay mo na mag-focus sila sa pag-aaral nila para mabilis silang makatapos. Sila na lang ang inaasahan namin, guguluhin mo pa. Yun naman pala eh. Sa kanila na lang kayo umasa, wag na sa akin. Mapapagod lang kayo kasi wala kayong mapapala sa panganay nyo. Alam mo, sa totoo lang, pagod na talaga kami ng nanay mo. Pero wala kaming magagawa dahil ikaw lang ang inaasahan namin sa ngayon. Hindi pa nakakatapos sa mga kapatid mo. Ay, may iba pa ba kayong sasabihin kasi gusto ko na lang ulit bumalik sa kwarto ko? Yan na lang ba lagi ang sagot mo kapag gusto mong umiwas sa usapan? Sige, magkulong ka na lang ulit sa kwarto mo. Baka sakaling maglabas ng pera yung mga dingding ng kwarto mo. Saluhin mo ng maayos ha? Napailing na lamang ako, Papa Dudut, habang papunta sa kwarto ko. Hindi ko na nilingon si tatay na diretsyo pa rin noon sa pagbubunganga niya. Nilakasan pa nga niya lalo ang boses niya para mas lalo akong masaktan. Pagkarating ko sa kwarto ay agad kong sinarado ang pintuan. Nakatayo at nakadikit lamang ang likuran ko sa pintuan dahil pakiramdam ko ay babagsak ako. Ang pintuan kong yon ang naging suporta ko sa mga nanginginig kong tuhod. Ilang minuto akong nakadikit sa pintuan habang inaalalayan ang dibdib ko. Gusto ko mang pigilan ang pag-iyak ko pero dahil hindi na kaya ng dibdib ko ang bigat ay nagkusa na lamang ang mga luha ko sa pagbagsak. Para hindi ako marinig ay binuksan ko ang radyo at nilakasan ang volume nito. Doon pa lamang ako umiyak ng malaya, Papa Dudut. Nagpunta ako sa kama ko at saka padapa na umiyak. Hindi ko na noon kinaya pa ang mga masasakit na salita ng mga magulang ko, Papa Dudut. Alam ko namang marami ako naging pagkakamali sa kanila at alam ko rin namang mali ang mga nagawa ko na sinukuan ko na ang pagbabago. Pero kung araw-araw ba naman kasi ang pagdib ko, nakatulugan ko na rin yun at nagising na lamang ako sa pagkalampag ng tatay ko sa pintuan. Hinihingi na niya noon ang ambag ko sa kuryente. Inabot ko sa kanya ang 2,000 pisong natira sa akin. Humingi pa siya ng dagdag dahil kulang daw yon pero sinabi kong yun na lang talaga ang meron ako. Napailing lamang siya at saka umalis nang hindi nagpapaalam. Nagbalik ako sa kama para ituloy ang pagtulog ko pero hindi ko nagawa yon. Nakatingin na lamang ako sa kisame at iniisip kung ano naman ang susunod na pagkakamaling magagawa ko sa pamilya ko na siguradong ikakagalit nila, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pangarap kong maging isang music teacher kaya naman sinabi ko sa mga magulang ko na may kinalaman doon ng kursong kukunin ko sa kolehiyo. Pinagtawanan lamang nila ako at sinabing wala raw pera sa musika. Nasaktan ako dahil matagal ko ng pangarap yon, Papa Dudut. Magaling akong kumanta at magaling din sa mga instruments lalo na sa gitara at sa piano.
Alam kong nakita naman yon ng mga magulang ko pero gusto nilang maging praktikal. O baka naman talagang nawalan lamang sila ng tiwala sa akin. Sinabi nila na sila ang magpapaaral sa akin kaya kailangan sila ang masusunod sa kursong kukunin ko. Dahil nga gusto ko na rin noon na may mapuntahan ng buhay ko ay pumayag ako sa gusto nila. Sinabi nilang mag-nursing ako dahil yon ang uso. Marami na rin daw kasi silang kakilala na nakapunta na sa ibang bansa dahil sa pag-nurse. Hindi ko na nilabanan pa ang gusto nila, Papa Dudut, at nag-enroll ako para sa kursong nursing. Sinikap ko namang mahalin ang kursong yon pero talagang hindi ko kinaya. Pinangako ko na lamang sa sarili ko na tatapusin ko ang nursing at kapag nakaipon na ako ay itutuloy ko ang pangarap kong maging music teacher. Maayos na noon ang plano ko sa buhay kung hindi lang biglang binalita sa akin ng mga magulang ko na kailangan kong huminto ng pag-aaral para magkaroon sila ng sapat na budget para sa pagpasok sa kolehiyo ng mga kapatid ko. Nalungkot ako pero wala naman akong magagawa dahil sila ang nagpapaaral sa akin. Sa halip na mag-aral, inutusan nila akong magtrabaho na lamang para may maiambag ako sa bahay. Lahat ng yon ay sinunod ko kahit na labag sa kalooban ko, Papa Dudut. Hoy, Liz! Bakit po, Nay? Ano po yun? Ay naku, konti na lang talaga ihahampas ko na yung gitara mo sa mukha mo eh. Sige, ubusin mo pa ang pasensya ko. Bakit na naman po? Anong bakit? Wala ka nang ibang ginawa kundi mag-gitara at kumanta. Akala mo ba ganun kakagaling? Di naman po ako masyadong magaling pero kaya ko naman. Marunong naman akong kumanta at magpatugtog. Wala akong pakialam. Kaya pwede ba? Itigil mo na yan dahil masakit na ang tenga ko. Mas gusto ko pa makinig na lang sa radyo kaysa marinig yung pag-iingay na ginagawa mo. Nagpa-practice lang naman po ako sana para makapag-audition ako. Audition saan? Sa TV? Sa bar po. May nakita po akong opening sa isang bar. Ano yan? Magpopokpok ka? Hindi po, Nay. Mag-audition po ako bilang acoustic singer. At sa bar mo pa napili? Sa inuman? Ganon? Baka naman gusto mo lang talagang gumimik. Gagawin mo pang rason niyang ako acoustic singer na yan. Gusto niyo maghanap ako ng trabaho ngayong naghahanap ako ng trabaho? Paano kaya kung mag-asawa ka na lang? Asawa? Wala nga akong boyfriend eh. At isa pa, wala akong balak mag-asawa. Oh, mag-asawa ka na lang talaga. Baka para dun ka. Nay! Naalala mo ba yung dati nating kapitbahay na si Rowel? Yung seaman! Eh balita ko ay single pa yon hanggang ngayon. Malapit na yata magbakasyon. O tapos? Abay, sabahin mo! Mag-asawa ka na lang ng mayaman para may maambag ka naman sa amin. Nay naman? Hindi ba nakakainuman mo yung dati? Magpakita ka ulit sa kanya. Landiin mo siya pag uwi niya. Aba, malay natin patulan ka. Sorry po pero hindi ako interesado. Ito na nga lang yung nakikita kong solusyon sa magulo mong buhay. Hihindian mo pa? Pag-aasawa ng sapilitan? Kailan pa naging solusyon yan, Nay? O anong gusto mong gawin? Maging Oras makakahanap din ako ng magandang trabaho. Kaya nga ako nagpa-practice para makakuha ako ng trabaho. wala na akong pag-asa na makakahanap ka pa ng matinong trabaho. Kaya mas magandang ibugaw nyo na lang ako para makapag-asawa, ganon. Hindi mo ba nakikita kung gaano kaganda ang plano ko? Matutulungan ang pag-aasawa mo ang katamaran mo sa buhay. Kapag nakapag-asawa ka ng may pera tulad ni Rowel, hindi mo na kailangan magtrabaho. Magpabuntis ka kagad para wala nang kawala sa sustento kung sakali mang hindi kayo magkatuluyan. Grabe kayo, Nay. Paano nyo nasasabi yung mga bagay na yan? Maganda nga yun para sa amin ng tatay mo eh. Sigurado namang mag-aabot ka pa rin naman sa amin kahit nakapag-asawa ka na, di ba? Hindi mo naman kami pwedeng kalimutan. Ay! Ewan ko na lang talaga. Kung madamot ka at ayaw mo mag-ambag, di sige, mag-asawa ka na lang para makalayas ka na rito sa bahay. Ilang beses nyo na akong pinapalayas. Pero hanggang ngayon nandito ka pa rin, di ba? Nay, baka pwedeng tigilan na natin tong usapan na to. Mas lalo lang ako nadadown eh. Sino bang may kasalanan? Ikaw lang din naman. Pag-isipan mong mabuti ang mga sinabi ko. Si Rowel na ang solusyon sa problema namin sa'yo.
Kinilabutan ako sa gustong mangyari ni nanay sa buhay ko, Papa Dudut. Nagdesisyon siyang ireto ako sa iba para lamang makapag-asawa at magkapera. Wala pa sa isip ko noon ang pag-asawa dahil alam ko sa sarili ko na hindi pa ako capable noon. Isa pa ay hindi pumasok sa isipan ko na maging karelasyon si Ruel dahil hindi naman kami close at isang beses lamang kaming nagsama sa isang inuman. Nasilaw si nanay sa nalaman niyang sahod ng mga seaman kaya naman ilang araw niya akong pinilit na lapitan si Ruel kung sakaling dumating na siya. Hindi ko na lamang inimik si nanay dahil kahit na anong gawin ko, ako pa rin ang talo. Iniwasan ko na lamang siya para hindi na niya ako dakdakan tungkol kay Ruel. Wala akong planong manggamit ng isang tao para lamang umusad ako sa buhay. Hindi ako kagaya ng nanay ko na handang isakripisyo ang dignidad para lamang may perang maibulsa. Sinikap kong maghanap ng trabaho, Papa Dudut, para mabilis akong makapag-ipon. Naisip ko rin kasi na kailangan ko nang umalis ng bahay dahil kung hindi baka mas lalo pa akong ipagpilitan ni nanay kay Ruel. Nag-audition ako sa bar para maging singer pero hindi ako natanggap dahil mas magaling ang mga nakasabayan ko. Sinubukan ko maghanap ng kahit na anong trabaho pero hindi pa rin ako pinalad. Karamihan kasi sa mga kumpanya ay naghahanap ng mga nakadalawang taon sa kolehiyo. Nawala na ako ng pag-asa pa sa buhay dahil sa mga nangyayari. Wala naman ako mapagsabihan noon dahil ako pa rin ang magiging mali sa huli. Sinikap kong isolo lahat ng masasamang nangyayari sa akin. Ipinangako ko na lamang sa sarili ko na oras na mabigyan ako ng tsansang makabangon ay tatakbo ako kaagad. Palayo sa pamilya ko. Liz, ano na? Ano nang plano mo sa buhay? Habang buhay ka na lang bang magiging palamunin dito sa bahay? Naghahanap na po ako ng trabaho. May balita na ba kung may tatanggap sa'yo? Naghihintay pa rin po ako sa ngayon. Tatawag na lang daw sila sa akin. Yan naman lagi sinasabi nila. Tatawag ko no, pero ang totoo, hindi ka nila talaga tatanggapin na makapasok. Be positive po. Baka masyado kasing maraming aplikante kaya natagalan silang tumawag. Maghintay na lang po tayo ng konti. Ay, sana nga may kumuha na sa'yo para di ka na kailangang ibugaw ng nanay mo sa iba. Nabalitaan niyo po yun? Hindi naman bagay sa'yo ang mag-asawa eh. Hindi pa siguro ngayon. Kailangan mo muna magtrabaho. Ayusin mong sarili mo. Salamat po tay, naiintindihan niyo. Kapag kasi nakapag-asawa ka na, baka lalong di ka na namin maasahan. Siyempre magkakaroon ka na ng sariling pamilya eh. Paano naman kami? Paano mo kami matutulungan? Yun lang pala ang rason kaya ayaw niyo ako mag-asawa eh. Akala ko pa naman kinampihan niyo na ako kasi concerned kayo. Mas concerned pa pala kayo sa perang ibibigay ko. Ewan ko ba dyan sa nanay mo kung bakit di niya maisip na mas lalo kaming mawawala ng pakinabang sa'yo kung mag-aasawa ka na. Tay, may tatapusin lang po ako sa kwarto. Teka nga, tumayo ka nga muna saglit. Bakit po? Gusto ko lang makita ang hubog ng katawan mo. Po? Bakit po? Para saan? Hoy, wala akong masamang binabalak sa'yo ha. Gusto ko lang makita kung papasa ka rin sa sinasabi ng kaibigan ko. Ano po yun? May sinabi kasi yung kaibigan ko na pwede siguro sa'yo yun. Ano nga po yun? Uso na raw ngayon yung nagbabayad para sa mga hubad na picture at video. Depende raw sa gusto ng kliyente. Ano? Karaniwan daw galing pa sa ibang bansa yung mga kliyente. Malaki raw ang bayad sa pagsasend ng mga picture na nakahubad. Gustong gusto raw nila ng mga payat at morena eh. Kaya bigla kitang naalala. Anong gusto niyong palabasin? Gusto niyo bang gano'n na maging trabaho ko? Bakit naman hindi? Praktikalan na tayo. Marami raw ang gumagawa nun eh. Bakit di mo subukan? Diba? Wala namang mawawala. Walang mawawala? Paano yung dignidad at respeto ko sa sarili ko? Trabaho lang naman yun. Pagkalipas ng 1 linggo mababawasan na yung pandidiri mo sa sarili mo.
Isipin mo na lang yung perang makukuha mo. Wow! Sana ganun lang kadali yung gusto nyong mangyari. Masasanay ka rin naman. Di ka naman gagalawin eh. Titingnan lang nila yung mga picture at video mong nakaubad. Para ka lang nagmo-model. Tay, hindi po! Ayoko po ng ganun! Huwag ka na mag-inarte. Kung sakaling may pagawa sa'yo bukod sa pagpaposing, sigurado naman akong mas malaking bayad yun. Makakapagpatayo na tayo ng bahay kapag nangyari yon. Makakatulong din yung perang makukuha. Paano to? Papasok na ako sa kwarto! Sinundan ako ni tatay para subukan pang kumbinsihin sa naisip niyang trabaho ko. Sinarado ko na kagad ang kwarto para maiwasan siya at tumigil na. Hindi pa rin niya ako tinigilan at sinubukan pa rin niya akong kausapin kahit nasa labas siya ng pinto ng kwarto ko. Hindi na ako nagsalita, Papa Dudut. Nandiri ako lalo na sa mga sinabi niya kahit siya na lamang daw ang magpicture sa akin para hindi na kailangang gumastos ng professional na photographer. Hindi ko talaga maintindihan noon kung bakit hindi niya makitang mali ang pinapagawa niya sa akin, Papa Dudut. Nagtalukbong ako ng kumot kahit sobrang init para lamang mabawasan ang naririnig ko kay tatay. Makalipas lamang ang ilang sandali ay natahimik din ang paligid ko. Naupo ako sa gilid ng kama habang sinasabunutan ang sarili ko. Hindi ako makapaniwalang nagawang isuggest ni tatay ang ganong klase ng trabaho sa akin. Sinubukan kong alisin sa isipan ko ang naging usapan namin pero hindi ako nagtagumpay, Papa Dudut. Gusto kong lumabas ng kwarto pero natakot ako na baka nag-aabang lamang si tatay sa akin. Tumambay pa ako saglit sa kwarto ko at hindi ako gumawa ng kahit na anong ingay para hindi matukso si tatay na lapitan akong muli. Nakontento ko sa katahimikan sa paligid ko kesa sa ingay na ginagawa ng pamilya ko. Bigla na lamang akong naiyak sa hindi ko malamang dahilan at inayaan ko lang ang sarili ko sa ganong sitwasyon, Papa Dudut. Hindi ko alintana noon kung naririnig ba ako ng pamilya ko. Pinakawalan ko ang bigat na nasa dibdib ko, Papa Dudut. Hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko noon sa buhay ko. Basta ang alam ko lamang ay nakakulong ako. Pero hindi ko alam kung paano makakalaya sa napakabigat na sitwasyon ng buhay ko noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lagi na lamang akong lumalabas noon ng bahay, maiwasan lamang ang mga magulang ko. Kung saan-saan ako nagpupunta para lamang makalayo noon sa kanila. Ang gitara ko lamang ang dala ko noon kahit saan man ako magpunta para magsilbing kaibigan ko at tagapagpasaya. Madalas ay sa park ako nakatambay, Papa Dudut. At doon ay kumakanta lamang ako habang naggigitara. Hindi ko alintana ang mga taong nakatingin sa akin habang nagpapakalunod ako sa tunog ng gitara ko. Ang gusto ko lang noon ay makawala sa maraming gulo sa aking isipan na hatid ng mga magulang ko. Nakapikit ako habang kumakanta at sinusubukang balikan ang mga magagandang nangyari sa akin. Pero nahirapan akong gawin yon. Naramdaman ko naman ang pagbigat ng dibdib ko pero agad kong napigilan ang pagbagsak na mga luha ko. Kaya naman bago pa ako tuluyang manghina ay tumayo na ako para umalis. Hanggang sa bigla akong nilapitan ng isang lalaki nasa edad 50 na marahil. Natakot pa ako dahil baka pareho sila ng intensyon ni tatay. Nasira na talaga ang tiwala ko sa mga lalaki dahil sa naging suggestion ni tatay na gawin ko, Papa Dudut. Kinalma ko ang sarili ko at saka hinarap ang lalaking yon. Kung anumang kabastusan ang sasabihin niya sa akin ay nakapaghanda na ako ng isasagot, Papa Dudut. Hanggang sa hindi inaasahan ay inoffer niyang magtrabaho ako sa bar niya. Sinabi niyang nakitaan niya ako ng potensyal sa pagkanta at balak niya akong gawing regular na acoustic singer sa bar niya. Doon ako naiyak at muntikan pang
yakapin ng lalaking yon. Mabuti na lamang at nakapagpigil ako at ibinigay niya ang address ng bar at number niya. Nagpasalamat ako at saka umuwi ng bahay para ibalita sa mga magulang ko ang nangyari. Nay! Tay! May babalita po ako sa inyo. O ano bang ibabalita mo? Sana naman maganda yan, ha? Opo, magandang balita po to. Kanina sa park habang nakatambay ako, may lumapit sa aking lalaki. Aasawahin ka ba? Oy, sige, pwede na. Kahit hindi ganun kayaman, ayos na sa amin. Basta makapag-asawa ka lang. Hindi po. Inalok po ako ng trabaho ng lalaking nakilala ko. Baka naman katulad yan nung alok sa'yo ng tatay mo. Pwede ka naman sa ganong klaseng trabaho. Ang mahalaga, makatulong ka sa gastusin dito sa bahay. Kinuha po niya ako mag-set sa bar niya. Kakanta po ako doon mula Wednesday hanggang Saturday. Nako, sana di mo yan tinanggap ha. Siguradong maliit lang kita dyan. Baka nga mas malaki pa ang kita ng mga hostess sa beer house. Kalimutan mo na lang yung pagkanta na yan. Ang pag-isipan mong mabuti, yung inaalok ko sa'yo. Hihilata ka lang naman eh. Walang pagod at hirap. Katawan lang ang puhunan. Tapos na po tayo sa usapang yan, Tay. Sinabi ko na sa inyo na hindi ako komportable dyan. Kaya hindi ko magagawa yung gusto nyo. Oy, ba't di mo subukan? Ayaw mo lang ngayon, pero kapag na-try mo na, baka magustuhan mo rin sa huli. Iniisip ko pa lang po nandidiri na ako sa sarili ko eh. Ayoko pong gawin yun sa sarili ko. Mawawala yung pandidiri mo kapag nagsimula ka ng humakot ng maraming pera. Oo nga! Walang sinabi ang kikitain mo sa pagkanta. Doon ka na lang sa praktikal. Pero masaya po ako sa pagkanta. Nakakalimutan ko kahit papaano yung lungkot at problema ko. Ang tanong, kaya ba niyang solusyonan ang problema natin sa pera? Hindi naman, di ba? Sipag lang po ang kailangan. Hindi uso sa Pinas ang sipag lang. Maraming masisipag na hindi naman pinapalad. Yan ang realidad na lagi kong sinasabi sa'yo, pero napakatigas talaga ng ulo mo. Pag-isipan mo ulit ang alok ko. Liz, hindi ka na bumabata. Habang sariwa ka pa at walang gaanong kulubot o peklat sa katawan, mas magandang gamitin mo na yan para magkapera tayo. Tama ang tatay mo, para makatulong ka naman. Ilang beses ka na namin pinag-uusapan ng mga kumari ko tuwing nagsisimba kami. Naawa na nga sila sa'yo dahil patapon na yung buhay mo eh. Hindi katulad ng mga anak nilang panganay na nakakatulong na sa mga gastusin sa bahay. Kailan ka ba magiging katulad nila, ha? Hindi ako magiging katulad nila at ayokong maging katulad nila. Hoy! Huwag mo sinisigawan ang nanay mo ha! Isa ka patay! Hindi ba kayo nandidiri sa inaalok nyo sa akin? Anak nyo ako pero ang turing nyo sa akin, pokpok! Suko na kasi kami sa'yo. Kahit pilitin namin, wala kaming makitang magandang ginagawa mo. Tama naman! Kasi puro mali kong nakikita nyo. Ni minsan mula pagkabata ko, never ako nakarinig ng papuri sa inyo. Parang lagi niyong inaabang ang magkamali ako. At kapag nagkamali ako, ang saya ninyo. Gusto niyo laging patunayan sa mga sarili ninyo na tama kayo at mali ako. Dahil ganun ka naman talaga. Wala ka naman kasing kwenta. Mahal, kumalma ka lang. Yang puso mo, baka mapano. Hindi eh. Sobra na kasi itong panganay mo. Akala mo naman meron na talagang ipinagmamalaki. Wala pa naman. Tayo na nga nag-aalok ng kabutihan sa kanya eh. Pero masama pa rin ang tingin niya sa ginagawa natin. Hoy Liz, makinig ka. Bahala ka na sa buhay mo simula ngayon ha. Suko na kami sa'yo. Matagal niyo na akong sinukuan. Alam niyo yan. Sa pagkakataong yon ay hindi na ako nagtago sa kwarto ko. Hindi na ako nagtiis magkulong sa kwarto tulad ng dati. Umalis ako kaagad ng bahay kahit na hindi ko pa alam noon kung saan ako pupunta. Naglakad-lakad lamang ako kung saan man ako dalhin ang isipan ko. Ilang waiting shed ang napuntahan ko para huminto at umiyak. Hindi ko pinansin na mga taong nakatingin sa akin. Kahit anong pag-iyak ko noon ay hindi ko maintindihan kung bakit
hindi gumaan ang pakiramdam ko. Dati naman ay nagwo-work ang pag-iyak ko para mawala ang sakit, pero sa pagkakataong iyon ay parang mas lalong bumigat ang pakiramdam ko. Naisip ko na kaya siguro ganon ay dahil doon ko palang lubos na unawaan ang kalagayan ko. Malungkot akong tao dahil yon ang pinaparamdam sa akin ng pamilya ko. Sa ilang dekada kong buhay ni minsan ay hindi ko naramdamang masaya ako sa piling nila at ganon din sila sa akin. Nagtungo ko sa isang simbahan at doon ay nagdasal. Hindi ko nakaugaliang magsimba dahil ni minsan ay hindi ako sinama ni nanay doon. Inaral ko kung paano magdasal dahil pakiramdam ko ay mali na naman ang magagawa ko. Hanggang sa napapikit ako at natural na lamang na lumabas sa isipan ko ang mga nais kong ibulong kay Lord. Doon ay nawala kahit papaano ang bigat. Doon ay nawala na rin ang mga luha. Nagtagal pa ako marahil ng 30 minutos sa simbahan bago ako nagpasyang umalis at bumalik ng bahay. Walang kasiguraduhan noon kung ano ang maaabutan kong eksena sa bahay. Pero naisip kong kailangan ko na silang harapin dahil pagod na akong magtago lagi. Papa Dudut. Mabuti naman at umuwi ka na. Magpapahinga na po ako. Bago ka magpahinga, pwede bang mag-usap muna tayo? Tungkol saan po bang pag-uusapan? Tungkol sa mga plano mo sa buhay. Baka po pwedeng pagpabukas na lang natin yan, inaantok na po ako eh. Kailangan na nating maayos tong gulong nangyayari sa atin. Hindi na maganda na nasa iisang bahay tayo tapos away tayo ng away. Wala naman po akong balak makipag-away. Gusto ko nga rin po sana magkaayos tayong lahat eh. Nakakapagod na pong ipaliwanag ang sarili ko. Pagod na po akong magtago kapag hindi niyo ako maintindihan. Alam mo Liz, naiintindihan kita. Pasensya ka na ha, kung lagi ka naming napagbubuntunan ng galit. Sorry din po kung madalas akong nadadala ng emosyon. Hindi ko na rin kasi alam ang ginagawa ko eh. Napapagod na rin ako sa buhay na ganito. Nahihiya na ako sa nangyayari sa akin. Ito na ang pagkakataon natin para maayos na ang lahat. Maganda rin na wala ang nanay mo ngayon para mailabas mo ang mga hinanakit mo sa buhay. Alam ko namang matindi ang alitan nyo mula nung bata ka pa lang eh. Lagi po kasing palpak ang tingin niyo sa akin ni nanay eh. Lalo na si nanay. Alam ko naman po na nagkamali ako dati pero sana wag niyo nalang ipaalala yun lagi sa akin. Mas lalo kasi ako nadadown at nawawalan ng pag-asa eh. Hayaan mo na yun. Natural lang na dumadaan sa pagre-rebelde ang mga kabataan. Kahit kami ng nanay mo aminado naman sa pagkukulang namin sa'yo. Kaya lang di namin magawang aminin. Kasi mahirap yun sa mga magulang. Alam ko po. Balang araw kapag nagkaroon ka na ng sarili mong pamilya, maiintindihan mo kami. Kahit wala pa po, naiintindihan ko na kayo ngayon. Thank you, Tay ah. Sorry po ulit. At sana, maintindihan mo rin ang sasabihin ko ngayon. Tay, kung tungkol po ito sa inaalok niyo sa akin… Huwag kang mag-alala. Walang kinalaman doon ang sasabihin ko. Wala talaga akong kwentang tatay pag nagkataon kung yun ang trabahong papakuha ko sa'yo. Nga pala, may napag-usapan kami ng nanay mo kanina nung umalis ka. Ano po yun? Napagkasunduan namin na mabuti pa siguro umalis ka na rito sa bahay. Akala ko po ba ayusin natin ang problema natin? Nakapag-usap naman po tayo. Kasi ilang taon na rin. Kaya ang nakikita na lang naming solusyon, umalis ka na lang. Pero Tay… Kesa nai-stress kami ng nanay mo sa nangyayari sa buhay mo. Pagod na rin kaming paulit-ulit lang humingi ng ambag sa'yo. Pero wala ka namang maibigay. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan naman kita kung di mo pa kayang magbigay ng pera. Kaya lang, praktikal kami ng nanay mo Kailangan namin ng katulong sa gastusin. May konting tiwala kami nung una na makakatulong ka. Pero habang tumatagal, naubos na ang tiwala namin sa'yo. Bigyan niyo lang ako ng 1 buwan para makapag-ipon. Wag na. Mas maganda bukas na bukas umalis ka na.
Pakiusapan mo na lang yung bar na sinasabi mo kung pwedeng stay in ka na lang dun muna. Nakausap ko na kasi yung pinsan mong si Tonton. Ano pong kinalaman ni Tonton dito? Pupunta siya rito bukas dahil nakakuha na siya ng trabaho rito sa Maynila. Ipapaupa namin sa kanya yung kwarto mo. Para naman may pagkakitaan din kami ng nanay mo. Sa totoo lang last week pa siya nakikiusap. Kanina lang kami nakapagdesisyon ng nanay mo. Baka po pwedeng kahit sa sala na lang ako pansamantala habang di pa ako nakakahanap ng matutuluyan. Kasi anak, mas magandang ngayon pa lang mapuwersa ka ng magsarili. Kung dito ka pa rin sa bahay, aasa ka pa rin sa amin. Ayaw na sana naming maging responsibilidad pa namin ang pagkain at tutuluyan mo. Sana nagkakaintindihan na tayo ha? Tay, wala talaga ako mapupuntahan. Maawa naman kayo. Naaawa naman ako sa'yo. Kami ng nanay mo. Kaya lang anak, kailangan na rin namin ng pera Maawa ka rin sa amin ng nanay mo. Di po ba may nakuha na akong trabaho? Makakapag-ambag na ako ngayon. Pero kumpara sa upa ni Tonton, mas malaki yun sigurado kaysa sa iaabot mo. Pasensya ka na anak ha. Pwede kitang tulungang mag-impake ngayon. Nakabili na ako ng mga karton kanina. Halika, tulungan na kita habang gumagapang pa yung kape sa ugat ko. Halika na, dali. Hinila na ako ni tatay para mag-impake na. Dinala na rin niya sa kwarto ang mga karton na nabili niya para mailigay ang mga gamit ko. Sinabi naman niya na kung hindi ko pa kayang bitbitin yon ay pwedeng itabi muna tapos ay balikan ko sa susunod. Nangihina na lamang akong sumunod noon sa gusto ni Tatay Papa Dudut. Nanginginig ang mga kamay kong naglagay ng mga damit sa bag ko. Kumanta pa noon si Tatay habang tinutulungan ako sa mga gamit ko at nung natapos kami sa pag-aayos ay saka siya nagpaalam para matulog na. Binilin din niya akong gumising ng alas 8 ng umaga para sunduin si Tonton sa terminal para hindi maligaw papunta sa bahay. Sinabi rin ni tatay na after noon ay pwede na akong umalis ng bahay. Naiyak na lamang ako pagkatapos umalis ang ex ko para pakiusapan kung pwedeng magstay muna ako sa kanila kahit na ilang araw lamang habang naghahanap ako ng matutuluyan. Mabuti na lang at pumayag siya dahil sinabi niyang mahal pa niya ako. Naawa ako sa kanya dahil ginamit ko ang nararamdaman niyang pagmamahal sa akin para may matuluyan ako. Kaya lang wala na kasi akong choice noon kundi ang pakisamahan ang ex ko. Nakipagbalikan siya sa akin at dahil lito ako ay pumayag naman ako. Magulo na talaga ang buhay ko, Papa Dudut. Nakapag-decide ako ng mga bagay na hindi ko naman gusto pero kailangan ko. Mas lalo ako nawala ng pag-asang makakabangon pa dahil bukod sa pamilya ko, nawala na rin ako ng tiwala sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano itatayo ang sarili ko dahil parang mas madali na lamang tanggapin ang pagkakadapa ko. Baka nga hanggang dito na lamang ang kaya ko na ayusin ang buhay ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Liz. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1